Mukhang sabog na naman mga kababayan po natin itong si Gadon. Kasi pagkatapos niyang sabihin na umano'y haka-haka lamang ang kahirapan sa ating bansa, binanatan yung mga tricycle driver, minaliit itong mga jeepney driver dahil naka-iPhone daw pero nagrereklamo na walang pambili ng bigas at ang tricycle naman ay pupunta daw sa mga inuman o bahay aliwan. Ngayon mga kababayan po natin, ang binabanatan niya na naman ay itong si Vice President Sara. Na ang sinasabi niya, malabo daw manalo sa 2028 presidential election itong si Vice President Sara. At ang sisihin daw, itong mga DDS vlogger, supporter, at pati na rin itong si dating Pangulong Digong. Panoorin natin mga kababayan at naku po, kukulo talaga ang dugo nyo sa mga sinasabi ni Gadon. Hindi ko alam kung ano talaga ang kanyang trabaho. Magsalita para sa black propaganda o yung secretary ng poverty alleviation. Malaki ang posibilidad na si Sara ay matatalo sa 2028 kapag siya ay tumakbo na presidente. Kasalanan ito ng mga DDS vloggers at mga DDS supporters at ng kanyang ama. Araw-araw nyo ba namang tuligsain na bangag at adik si Presidente Bongbong Marcos? Galing sa'yo yan Mr. Gadon. Sigurado na mawawala ang suporta ng mga Marcos loyalists at mga Ilocano at mga Waray at mga Ilonggo na may simpatiya kay Presidente Bongbong Marcos. Alam mo Sir Gadon, dati maraming sumisimpatya kay President Bongbong Marcos. Pero dahil sa mga pangako niyang hindi natutupad, kapalpakan ng administrasyon at ugaling ala Pinoy, na sinisisi ang nakaraang administrasyon dahil sa kanyang kapalpakan. Ngayon, may tiwala pa ba ang taong bayan? Magkano po ba ano po ba ang kanyang trust rating? Umaabot ba ng 60 or 80? O baka below 50 na lang? Baka next time yan po yung sabihin mo. Ipagmalaki mo naman, Sir Gadon, ang trust rating nitong Pangulo natin. Para malaman natin kung talagang may tiwala pa talaga ang mga Pilipino sa ating presidente. At huwag mo po maliitin itong si Vice President Sara. Dahil kahit anong birada niyo yan, kahit anong birada ni Ma'am Lisa, nagtatrabaho pa rin yan. Tandaan mo, Sir Gadon, hindi po siya sinisibak ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Sabi nga ng isang ordinaryong Pilipino, kapag sinibak niya itong si Vice President Sara bilang cabinet member sa kanyang administration, tapos na. Tapos na po itong administrasyong Marcos. Sigurado bubulosok. At kapag, alam mo ba, Sir Gadon, kapag pinangunahan po ni Vice President Sara ang opposition, at kayo lahat, magsama-sama na kayo, mga Pinklawan, Dilawan, lahat na partido politika sa ating bansa, magsama-sama na kayo. Hindi kayo mananalo kay Vice President Sara. Sino ba ngayon ang gusto nyo maging presidente? Ikaw? Tambalos-los? Si Tolpo? Nako. Tingnan natin kung may binat-bat kayo. Hindi na ninyo maaasahan na magiging kakampi ang mga Marcos loyalists, mga Ilocano at mga Waray at mga Ilonggo. Sir, talagang hindi na namin kayo kakampi. Hindi na po kayo kakampi ng mga Duterte. Dahil unang-una, mga traidor po kayo. Manggagamit po kayo. Pagkatapos nyo ginamit, nakipag-collab kayo, nakipag-alyansa kayo, at tinawag nyong unit team itong si Vice President Sara. At ngayon binabakbakan nyo. Yan ba yung unit team? Yan ba ang kaalyado na ikaw mismo sinasabi mong kaalyado pero binabakbakan mo itong si Vice President Sara? Bakit nagsalita itong dating presidente? Dahil sa inyong sinusulong na People's Initiative. Nilaglag nyo si Vice President Sara nung hinayaan nyo po na baklasin ang kanyang confidential fund. Pinilay niyo po ang kanyang trabaho bilang Vice Presidente at Secretary ng Department of Education. Baka hindi niyo po alam. Baka lang, nagre-remind lang po ako sa inyo, Sir Gadon. Na mga Marcos supporters. Tawagin yung bangag at adik ay natural. Sinaktan nyo na ang damdamin ng mga taong ito. Alalahanin ninyo. Actually, isa lang po yung sagot yan. Ang panawagan, patunayan niya na hindi totoo ang sinasabi sa kanya. Paano? Hindi po natin babalikan yung kanyang pulboron test noong 2021.
Ngayon talaga ngayon. So kausapin mo siya, nasagutin ang tanong. Para mawala na po yung haka-haka ng taong bayan. Alam niyo, Sir Gadon, kapag na-convince niyo po siya na magpa-pulburon test, tapos lumabas po ang katotohanan, hindi tapos na. Testing lang, tapos na. Oh, hindi siya bangag, hindi siya addictus benedictus. Dahil yan, ilabas yung legal documents, medical result, para malaman po natin. Tapos na, Sir Gadon, ganun lang. Huwag yung puro banat ka ng banat, banat ka ng banat. Kung ano-ano na lang yung lumalabas sa bunganga mo, tuloy lalo kang nasisira. Tuloy lalo mong pinapahiya yung amo mo. Ang ganda pa naman trabaho mo, poverty alleviation, pero anti-mahirap ka. Sir Gadon, yan ang nakikita ko sa'yo. Inyo na sa loob ng mahigit 30 taon ay wala nang ginawa ang mga kalaban na tuligsain ang mga Marcos at si BBM. Andiyan na lahat ng klase ng paninira. At alam nyo, kung sino yung nagpapanalo sa kanya, yung mga Duterte. Paano bumalik yung tiwala sa kanila? Dahil sa mga Duterte. Dahil sa mga supporter po ng mga Duterte na tinulungan kayo. Si Leni Robredo nga, hindi nyo matalo-talo eh. Di ba? Kung bakit nila kinausap si Vice President Sara? Para manalo sila. At kinausap na magtandim na lang sila, magbisi na lang itong si Vice President Sara. Bakit kung lumaban siya, one-on-one kay Vice President Sara, mananalo kay si Bongbong? Wala, sir. Ano ang nangyari? For the first time in the history of Philippine politics and Philippine elections, nagkaroon ng 31 million na boto sa presidente at yan ay walang iba kundi kay BBM. Alam mo yun, sir, yung 31 million pinagdududahan pa yan. Kung tao ba yan o makina yung nagpapanalo. Pero alam natin, na mostly po ay mga Duterte supporter. Bakit? Sabi niya, susundan niya ang sinimulan ng dating administrasyon. Wala pa isang taon, bumaliktad na, bumalimbing na, tumambling na. Sabi ni Atty. Harry Roque, dahil hindi stable ang kanyang pag-iisip. Hindi ako nagsabi niyan, si Atty. Harry Roque. At for the first time, nagkaroon tayo ng majority elected president. So, saan napunta yung more than 30 or about 36 years na paninira sa kila BBM? Wala. So ngayon, alam mo, Sir Gadon, ikaw mo lang yung pinapakinggan mo. Magsurvey ka, magtanong-tanong ka sa publiko. Paano kasi hindi ka lumalabas? Ang trabaho mo, secretary or presidential advisor for poverty alleviation. Pero hindi ka naglalabas. Hindi mo pinapuntahan ang mga mahihirap. Hindi mo tinatanong. Magsurvey ka rin. Kung nanalo ba si Bongbong, kung nawalang suporta ni Vice President Sara. Vice Presidente nga, si Leni lang yung katapat niya. Hindi siya nanalo. Di ba? Si Vice President Sara pa kaya kung sakaling tumakbong presidente. Di ba? Si Leni, pipitsugin lang yan. Pero solid ang suporta ng mga dilawan at pinklawan sa kanya. Di ba? So, kung si Vice President Sara, paano na? Wala nang iwi. Walang iwi presidente ngayon kung talagang hindi sila pinagbigyan ng mga Duterte. Kumbaga kasi, hindi pa panahon ni Vice President Sara. Pinagbigyan lang po itong si BBM dahil matanda na po siya. For the next election, baka hindi niya nakakayaning tumakbo. At bata pa po itong si Vice President Sara. Huwag niyo pong maliitin. Hindi mo alam kung gaano kasolid po ang mga Duterte. Kita mo naman sa mga rally. Anong nangyari sa rally ng VP Sara resign? Dapat sumama ka na doon, Sir Gadon, para dumami pa kayo. At huwag mong sisihin yung mga vlogger na DDS at mga taga-suporta ng mga Duterte at mismo itong si dating Pangulong Digong na sinasabi mo na sila yung dahilan na kung matalo itong si Vice President Sara. Alam mo, Sir Gadon, haka-haka mo lang yan. Haka-haka mo lang yung naisip mo at ang mga sinasabi mo. Maraming salamat. Good night, Sir Gadon. Matulog ka ng mahimbing, para pagising mo maganda yung takbo ng utak mo.